Mayroon akong gustong sabihin sa'yo. Ang mukha ng tatlo pa ay naging kakaiba. Si Mo Xiaochuan at Helian Xiaohuang ay tila tsismoso, habang si Ding Linger naman ay nalungkot at naguguluhan. Tumabi ka. Lihim na sinabi ni Mo Xiaochuan, Ate Linger, huwag kang mag-alala, susuportahan kita. Mahinang sinabi naman ni Helian Xiaohuang, pareho ko kayong sinusuportahan, mga ate. Bakit ba kayo nag-aaway? Si Cloud Xiao at si Liu Yunshuang ay siguradong may mahalagang pag-uusapan. Yenan, mahalaga ba ang mga bagay tungkol sa lalaki, di ba, nakababata kong kapatid? Hehe, syempre naman, wala nang mas mahalaga pa roon. Unti-unting lumayo ang tatlong boses, habang namumula ang mukha ni Liu Yunxiang at hindi mapakali ang kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Liu Tiao. Ilang beses na umubo si Liu Tiao at sinabing, wag kang mag-isip ng masama. Araw ngayon, paano ko naman iisipin ang mga bagay sa gabi? Lalo namang gumaan ang pakiramdam ni Liu Yunxiang at ang huling mga salita lang ang narinig niya, mga bagay sa gabi, mga bagay sa gabi. Inilabas ni Liu Tiao ang Nameless Fire Gold Essence at seryosong sinabi, Yunxiang, malaking tulong ang mga essence na ito para sa siyam na yang na diskarte. Sapat na ito para mapalakas ka. May siyam na yang na divine na katawan ka, kaya siguradong maaabot mo ang ruok ng martial arts. Bumalik si Liu Yunxiang sa ulirat mula sa kanyang pagkalito, at nagmamadaling tumanggi, Nameless Fire Gold Essence. Napakaramid ng ganitong napakabihirang bagay. Umiti si Liu Tiao, ano ka ba, ano ang kailangan nating pag-usapan? Ang pagpapalakas mo ay malaking tulong din sa akin. Naalala mo ba noong dumaan tayo sa Lightsong Forest, nagkaroon tayo ng Divine Body Resonance, at pumasok sa isang kahanga-hangang estado ng paglilinang. Nayanig ang malambot na katawan ni Liu Yunxiang, na may kakaibang ekspresyon sa mukha. Mahirap niyang kalimutan ang karanasang iyon, na isang estado kung saan nagsama ang kanilang mga isip at divine bodies. Ang dalawa sa inyo ay ako sa iyo, at ikaw sa akin, na mas malalim pa kaysa sa pisikal na pagsasama ng mag-asawa. Sa tuwing naaalala ito, nahihiya si Liu Yunxiang at bumibilis ang tibok ng kanyang puso, na nahihirapang kumalma. Gusto ba niyang maging soulmate kami ngayon? Seryosong sinabi ni Liu Tiao, ang aksidente noon ay nakatulong sa atin na maglinang ng mas mabilis. Ang divine body attribute mo ay apoy, at ako ay tubig. Siguro, iyon ang dahilan kung bakit ang pagsasama ng ating mga divine bodies ay nagtutulungan at nagpapalakas sa isa't isa. Kapag natapos na natin ang lahat dito, bumalik muna tayo sa Flame Marshal City para mas mapag-aralan pa natin ito ng mas detalyado, sabi ni Liu Tiao. Nahihilo si Liu Yunxiang at dali-daling sumagot, sige. Sa gilid, tumingin si Mo Xiaochuan kay Ding Linger at sinabing, hindi iyan ang ibig sabihin ng master nang sabihin niyang magkasama sila. Ngiting aso naman si Helian Xiaohuang, ano pa nga ba ang ibig sabihin? Xiaochuan, hindi mo pa talaga naintindihan ang master sa puntong ito. Galit na sinipa ni Mo Xiaochuan si Helian, sumipa ako. Habang sinisipa, sinabi ni Helian, hindi ba sinabi mong sumipa ka? Bakit mo ako sinipa? Hawak ni Liu Yunxiang ang bag na naglalaman ng Nameless Fire Gold Essence, at halo-halong tuwa at hiya ang nararamdaman niya. Anak, gusto mo bang ligawan ang munting babaeng ito? Tanong ni Demon Dragon sa pamamagitan ng telepathy. Huwag kang magbiro, sagot ni Liu Tiao. Alam mo naman kung gaano kalaki ang tulong ng Divine Body Resonance natin noong huli. Mas kaunti ang trabaho, mas malaki ang resulta. Malaking tulong ito para sa ating lahat. Magkasama kayong maghapon, paano pa siya makakapag-asawa ng iba? Pandidiri ni Demon Dragon. Natahimik si Liu Tiao sa tanong na yon, tila nag-iisip at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Nagkaroon ng martial arts competition ang Qianyi Pavilion at ang Qianyuan Trading Company nang mas maaga sa inaasahan, at kumalat sa buong Sumyueyang City ang balita tungkol sa pagkatalo ng Qianyi Pavilion. Dahil dito, nagningning ang pangalan ni Liu Tiao na para bang walang kapantay. Malaki ang naging epekto ng kaganapan, na lumampas sa inaasahan ng lahat, at masasabing binago nito ang kasaysayan.
Dahil sa first-rate na intelligence network ng trading company, mabilis silang nakakuha ng impormasyon tungkol kay Leon Tiao at kumalat ito sa buong lungsod. Hindi ko akalain na ang batang iyon ay tagapagmana ng spiritual artifacts mula sa Mount Sumeru. Hindi nakakagulat na napakalakas niya. Ang lalim ng pagtatago ng Tianyuan Trading Company. Mayroon pa pala silang trump card na ito. Nagbago na ang sitwasyon ngayon. Hindi lang iyon. Narinig ko na noong nasa Flame Marshall City, para makipag-agawan ng spiritual artifacts, 2 sa 10 Fiefdom Martial Emperors ang dumating, pero umuwi lang sila nang walang nakuha. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang batang iyan ay may koneksyon sa itaas. May nakuha siyang utos mula sa Sacred Realm para ibigay sa kanya ang buong Flame Marshall City. Narinig ko rin na anak sa labas daw ni Lord Leon Tiao ang isang mahalagang tao sa Sacred Realm. Para itago sa mga mata ng tao, dinala siya sa isang liblib na lugar. Pero ang daming dinalang resources doon, daan-daang libo. Kung hindi dahil sa murang edad niya, noong nasa Flame Marshall City siya, sa isang palad lang ay napatay niya si Old Freak of Stars. Si Old Freak of Stars ay pinatay niya. Nakakatakot talaga yan. Sino sa mga kabataan ang makakatalo sa kanya? Si Ding Linger, sa loob ng maraming taon, ay nagtago sa Southern Region para lang pagsilbihan ang taong ito. Nabalitaan na mayroon na silang ilang anak. Mukhang totoo nga yan. Di ay, swerte talaga. Inan, anong kainggitan dyan? May ama siyang isang dakilang tao sa Sacred Realm, ikaw meron ba? Normal lang nalapitan siya ng isang diyosa. Malayo pa lang, nakita na ni Ding Shan ang sitwasyon. Kaya maaga pa lang, dinala niya na ang kanyang anak sa Southern Region para maging child bride. Ngayon, sa wakas ay nakita na niya ang liwanag sa kabila ng ulap at ang dote ay ang buong Flame Marshall City. Iyan ang kapalaran niya, huwag na nating pangarapin. Halina't uminom. Magpursigi tayong maging Marshall King para makahanap ng isang ordinaryong sekta at maging elder na mayroong mahigit 10 asawa at maging maligaya. Cloud Xiao, totoo bang may anak na kayo ni Linger? Kung gayon, ibig sabihin ba ay may bago tayong mga nakababatang kapatid na makakasama natin sa daan? Habang naglalakad, narinig ni Leon Tiao ang maraming chismis na walang tigil. Sinipa na naman ni Mo Xiaochuan si Helian Xiaohuang. Sabi ni Leon Tiao, kailan naging totoo ang mga chismis sa kalye? Pero nag-ampon ako ng isang disipulo, at hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Siguro, nasa Sacred Realm. Naalala niya ang magkapatid na Meng Yu at lumungkot ang mukha niya. Hindi pa niya ito naikwento sa dalawa, kaya ngayon na ang tamang panahon. Nang marinig ito, namula sa galit si Helian Xiaohuang at sinabing, ang putangin ng Wei King ay isang duwag. Pagka-recover ni Cloud Xiao, dadalhin natin siya sa Sacred Realm at papatayin natin ang pagong na yan. Papatayin sa Sacred Realm? Lakas ng loob mong sabihin yan, pangungutya ni Mo Xiaochuan. Kahit pa dumating si Hua Qianshu at John Ruoyon, baka maubos ang buong sekta mo sa isang enforcement captain lang. Bukod pa rito, ayon kay Cloud Xiao, si Kuya Shidi at si Wei King ay may daan-daang koneksyon. Baka totoo nga ang balita sa kalye, at si Kuya Shidi ay anak sa labas ng isang mahalagang tao sa Sacred Realm. Ano man ang mangyari, kailangan nating pumunta sa Sacred Realm, pero hindi pa ngayon, mahinahong sabi ni Leon Tiao. Habang nag-uusap sila, mabilis na nakarating ang tatlo sa Four-Pole Gate. Sino kayo? Tanong ng dalawang gwardiya sa Four-Pole Gate na may pag-ingat. Paki-inform si Tangxin na dumating si Leon Tiao. Ikaw. Ikaw ba si Lord Cloud Xiao? Sandali lang po, ipapaalam ko sa pangalawang master. Nagmamadaling binuksan ng isang gwardiya ang harang at sinabing, pasok po kayo, ako na ang magsasabi. Nasaan na ang tatlong iyon? Nagulat ang dalawang gwardiya. Nakita nila na pagpasok ng tatlo sa harang, mabilis silang nawala sa kanilang harapan. Nayanig ang gwardiya at natulala siya, hindi alam ang gagawin. Habang nag-uusap ang dalawang gwardiya, lumitaw na si Leon Tiao sa isang mahabang pasilyo sa loob ng Four-Pole Gate.
Sabi ni Leon Tiao, may kakaiba talaga sa four-pole gate. Hindi lang sa labas may formation, pati sa loob, punong-puno ng mga ito. Mag-ingat tayo dahil baka magkagulo. Masyadong malakas ang labanan sa loob, sabi ni Mok Xiaochuan. Mayroon ding formation ang Western Passage, at mukhang hindi ito ordinaryo. Yenen, mas maganda kung ako na lang ang pumasok mag-isa, sabi ni Leon Tiao. Pumunta na kayo sa Boundary Divine Tablet. Tatawagin ko kayo mamaya. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa noo ni Leon Tiao, at lumabas ang Boundary Divine Tablet. Sabi niya, Xiao Huang, may isang tao dyan na dati mong in-seal. Pakialis na ang seal niya. Ha? In-seal ko? Sino naman? Nagtataka si Helian Xiao Huang. Ito ang unang beses niyang pumasok sa loob ng Boundary Divine Tablet. Nang makita niya si Duan Yu, naging kakaiba ang ekspresyon niya at nagulat siyang nagsabi, siya. Tumingin si Helian Xiao Huang sa paligid at nagtanong kung anong-anong bagay ang mayroon ka, Cloud Xiao. Siya nga ang sinasabi ni Cloud Xiao, sabi ni Mok Xiaochuan. Paano mo siya in-seal? Ngumiti si Helian Xiao Huang nang nahihiya, wala yon. Sobra lang akong magpa-charming sa mga babae, kaya wala na siyang napagbigyan. Naging inggit siya at sinira ang mga plano ko, kaya nagkaroon kami ng away. Pero dahil tingin ko sa kanya ay isang magandang lalaki, in-seal ko lang siya. Master Duan, pakiusap, huwag mo na po akong pagdiskitahan, nagmakaawa si Duan Yu. Tingnan niyo ang seal ko. Iwinagayway ni Helian Xiao Huang ang kanyang kamay at sinabing, sige na. Dahil nagsalita na si Cloud Xiao. Ito ang dugo ng isang martial emperor, anak. Pahalagahan mo iyan. Lumabas ang dugo mula sa kanyang kamay at pumatak sa dibdib ni Duan Yu. Unti-unting nagbukas ang marka ng seal. Tuwang-tuwang at nagpapasalamat si Duan Yu, maraming salamat, Master Duan. Salamat, Cloud Xiao. Bumalik na ang lakas ko. Tuwang-tuwa siyang tumatalon pero walang nagbago sa kanyang hitsura. Pangit pa rin siya. Anong nangyari? Gulat na tanong ni Duan Yu. Bumalik na ang lakas ko, pero nasaan ang kagandahan ko? Binuhusan siya ni Helian Xiao Huang ng malamig na tubig, may kagandahan ka ba? Di ba ganyan na ang hitsura mo noong una tayong nagkita? Mas malaki ang headquarters ng Four-Pole Gate kaysa sa Chenyuan Trading Company. Mas detalyado ang mga arrangements nito, mas maingat ang pangkalahatang disenyo, na nagpapakita ng kanilang hindi pangkaraniwang lakas. Tumawid si Leon Tiao sa ilang pasilyo at mabilis na nakarating sa Western Courtyard. Sa labas, mataas ang mga damo at may isang malinis na lupa. Kumunot ang noo ni Leon Tiao, may kaunting problema sa spatial arrangement. Tiningnan ni Leon Tiao ang courtyard, hinahanap ang isang spatial rift, pero hindi siya makakita ng isa. Napakagaling ng taong naglagay ng formation. Habang nag-iisip siya kung ano ang gagawin, bigla siyang nakaramdam na may papalapit. Tatlong lalaking nakasuot ng gray robes ang dumating, lahat sila ay may lakas na 8-star martial emperors. Nagdadala sila ng mga supplies at huminto sa harap ng pinto. Ang taong nasa unahan ay naglabas ng kutsilyo, inikot ito sa ere, at biglang may lumabas na liwanag sa bakanteng courtyard, na nagpakita ng isang lagusan. Sa lagusan, kumikislap ang puting liwanag at malakas ang spiritual energy. Pumasok ang tatlo sa lagusan at unti-unting nagsara ito. Tahimik na sumunod si Leon Tiao sa kanila. Hindi malaki ang spatial passage, pero nagulat si Leon Tiao. Sa maliit na espasyo, wala nang iba kundi isang 5-story pavilion na may haba at lapad na daan-daang metro, na kumukuha sa buong espasyo. Malaki at kakaiba ang disenyo ng pavilion, na malinaw na hindi karaniwan sa Tianwu Realm, ngunit sa halip ay arkitektura ng Demon Clan. Kailangan ba ng Demon Clan na gumawa ng ganoon kalaking pansamantalang tirahan? Bulong ni Leon Tiao sa sarili, pagkatapos ay sumunod siya sa likod ng mga lalaki. Habang pumapasok sila ng mas malalim, nakaramdam siya ng isang malakas na demon key. Pumasok ang tatlong lalaki sa loob ng malaking bulwagan. Tahimik ang loob at may isang pulang formation na dahan-dahang gumagana.
Nang makita ito, nagmamadaling lumapit ang tatlo at sinabing, "Young Master, dinala na po namin ang mga materyales." Huminto si Leontiao sa ere, at nanliit ang kanyang mga mata. Ang dalawang tao sa loob ng formation ay sina Tangjay at Wu, at mukhang naglilinang sila ng isang uri ng martial arts. Walang emosyon si Tangjay, at dahan-dahang lumipad ang kanyang divine sense. Bigla itong huminto sa ikatlong storage bag, at agad na sumama ang mukha niya, at galit na sumigaw, "Bakit ang kaunti ng demon essence?" Sa sandaling ito, umabot na sa martial sovereign ang lakas ni Tangjay. Pero ang buong katawan niya ay puno ng demon ki. Malamang, tinuruan siya ng demon clan ng martial arts. Hindi makita ang ibang malalaking demonyo, at malamang, naglilinang sila sa ibang lugar. Hindi niya alam kung gaano nakalakas ang mga ito ngayon. Ito ang mahalagang impormasyon na nais niyang makuha sa paglusot niya rito. Nakaluhod si Wu sa loob ng formation, at may nakatagong lakas na pumoprotekta sa kanya, kaya hindi masuri ang lakas niya. Bukod pa rito, isa siyang 7th rank Great Alchemist, at napakalakas ng kanyang spiritual power. Hindi rin naglakas loob si Leontiao na sumuri ng sobra. Nanginginig ang buong katawan ng lalaki, at nanginginig ang boses na sumagot, "Iyan lang po ang natitira sa bodega. Ubos na po. Kailangan po ng malaking pagbili sa isang pagkakataon. Dati kasi, hindi naman po mataas ang pangangailangan dito, kaya kaunti lang ang gumagamit." Lumabas ang galit sa mukha ni Tangjay, at sumigaw siya, "Kung gayon, bakit ka pa nakatayo dyan? Bakit hindi ka pa bumibili? Bilhin mo lahat, anuman ang halaga." Masusunod po, nagulat ang lalaki, nagmamadaling yumuko at umalis, na tila gumaan ang pakiramdam. Maliwanag na labis na dismayado si Tangjay sa demon essence na ibinigay sa kanya, at nagsimulang maging agresibo ang kanyang aura. Kasabay nito, iminulat ni Wu ang kanyang mga mata at sinabing, "Naabot na ng iyong demonic cultivation ang napakataas na antas. Ang demon essence ay mayroon ng mas mahinang epekto. Mula ngayon, ang iyong lakas at cultivation ay nakasalalay sa iyong sarili. Kung si Li Fiu ng Myriad Treasure Tower ay mayroon lamang lakas na sinasabi mo, madali mo siyang matatalo sa ngayon." Yene, umungol si Tangjay, "Tulad ng iba, naging palaka lang ako sa ilalim ng balon sa Xiangmeng, na iniisip na ang buong mundo ay ang Xiangmeng lamang. Matapos maglakbay sa demonic origin, nalaman ko kung gaano kalaki ang mundo, at kung gaano ako kaignorante noon. Ngayon na alam ko na ang laki ng mundo, hindi lang Xiangmeng ang nasa isip ko. Kahit ang 4 na talento ng Northern Region, gusto kong talunin silang isa-isa. At mayroon pang Leontiao at Yefan na nakakuha ng Noah's Ark, sila ang pinakamalaki kong kalaban." Si Leontiao at Yefan ay dalawang malaking problema, kumunot ang noo ni Wu. Pero pareho silang may sacred artifacts, kaya napakahirap kalabanin. Pagkatapos ma-repair ni Lord Xiang ang Xile measuring instrument, doon lang tayo magkakaroon ng lakas para labanan sila. Ang laki ng mundo ay mahirap sukatin. Bigla na lang may lumabas na ganoon karaming sacred artifacts. Kung dati ito, hindi ako maniniwala. Hindi ko alam kung maayos ba ang pag-repair sa Xile measuring instrument. Dati, umasa ako sa essence mula sa Evergreen Ancient Tree, pero napakababa ng posibilidad. Swerte na lang at sa loob ng 4-pole gate nyo, mayroong isang mahalagang kayamanan ng aming demon clan, ang Gao Sha Wheel. Hanggat makontrol ni Lord Xiang ang Gao Sha Wheel, kaya niyang ayusin ang Xile measuring instrument. Yene, ang bulong na iyan ay nasa 4-pole gate sa loob ng maraming taon, at walang nakakaalam sa pinagmulan nito. Kahit ang pamilya May, alam lang nila na hindi ito pangkaraniwan. Hindi ko akalain na ito pala ang masamang bagay ng inyong demon clan. Walang masamang bagay sa mundo, mga taong may masamang hangarin lang ang meron. Ang Gao Sha Wheel ay narito sa loob ng maraming taon, at walang nakaramdam ng kakaiba, sabi ng isang babae na biglang lumitaw sa bulwagan. Umiti siya. Hindi na siya payat tulad noong nasa demonic origin, at malinaw na marami na siyang nabawi sa kanyang lakas. Nagulat si Wu at sinabing, "Lord Li, bakit kayo lumabas? Ibig sabihin ba eh?" Umiling si Li at mumiti, malapit na, pero hindi pa.
Ibinigay niya ang isang storage bag kay Tangjay at sinabing, sa bag na ito ang essence mula sa Evergreen Ancient Tree. Hindi na ito ginagamit ni Lord Xiang. Kunin mo ito at gamitin para sugpuin ang Demon Key sa katawan mo para hindi ito maapektuhan ng Demon Essence. Kumunot ang noo ni Wu na tila hindi nasisiyahan at sinabing, bakit ka lumabas at sinasabi mo iyan sa ganitong kritikal na panahon? Ngumiti si Li at sinabing, may isa pa akong gagawin, manghuli ng daga. Ang Demonic Palace ay isang special treasure ko. Nararamdaman ko ang lahat ng nasa loob. Napakagaling ng pagtatago ng taong iyon, kaya normal lang na hindi niyo siya napansin. Ano? May nakalusot dito. Nagulat ang lahat. Naglabas sina Tangjay at Wu ng masamang hangarin na pumuno sa buong bulwagan. Nagulat din si Leon Tiao at alam niyang may malaking problema.